Good day guys! Welcome back sa ating new video. So finally, dumating na ang first ever PHEV unit ng Mitsubishi, ang Mitsubishi Outlander. So for this video guys, samahan nyo ako. Ikutan natin yung unit, alamin natin yung specs niya, and alamin na rin natin yung kanyang SRP. Kaya guys, tara, samahan nyo. So silipin naman natin guys yung kanyang engine. So sa ating Outlander, meron tayo ditong very much familiar na 2.4 liter 4-in-line, 16-valve, double overhead camshaft. Siyempre, with Mavic technology pa rin. At dahil nga PHEV siya, meron tayong twin motors sa front and rear na mayroong combined output na 306 pedestal or roughly around 202 horsepower at combined torque na 450 Newton meters. Guys, dito naman tayo sa kanyang EV part or yung electric vehicle part. So, ito yung ating charging port. So, push nyo lang tapos magbubukas. So, since gumagamit tayo ng twin motor, ang PHEV na ito ay merong 22.7 kWh lithium-ion battery and fuel tank capacity na 53 liters. Sa kanya namang charging time, kapag normal charging, meron tayong 6.5 hours kapag home charging. Tapos pag direct charging naman, meron din tayong up to 30 minutes to 1 hour para mag 80%. Depende sa remaining battery kapag nag-charge kayo sa mga charging stations. Silipin naman natin guys yung mga details sa interior and exterior. Tapos mag-start tayo dito sa ating front bumper. So una, kung makikita nyo, combination ng black and silver chrome accents yung mga details natin sa ating bumper. Tapos ito, yung mga ilaw natin, daytime running light, headlight unit itself, and even yung fog lamps, all LED tayo. Tapos present pa rin, naka-chrome accent yung ating dynamic shield design, yung malawak na grill natin, and honeycomb na lower grill. May 360 camera tayo dito. Andyan pa rin yung ating Mitsubishi emblem or logo, and yung kanyang front diffuser. So, designed for sporty and rugged look ang ating Mitsubishi Outlander. Tingnan naman natin yung side profile naman guys. Proceed tayo guys sa ating side profile. So nandito tayo ngayon sa ating front wheel. So sa ating wheelbase guys, meron tayo ditong 255 over 45 radial 20 tires dahil meron tayong 20 inches dito na gulong. Naka-Bridgestone tayo, tapos yung kanyang mags, two-tone, silver and black alloy mags tayo dyan. Meron na rin tayong slim fender flares, even dun sa likod. Tapos yung kanyang brakes, naka-ventilated disc brakes tayo, front and rear. Meron din tayong plug-in hybrid EV emblem sa side. Tapos two-tone, yung ating side mirror na may 360 camera or yung ating multi-around monitor. Keyless operating system din tayo guys. And para sa ating fuel tank, meron tayong 53 liters na fuel tank capacity. So ngayon guys, nasa rear side na tayo ng ating Outlander. So sa taas, kung makikita nyo guys, naka-fin type antenna na rin tayo dito. Meron na rin tayong built-in na rear spoiler integrated with third brake light. Tapos kung makikita nyo to guys, may camera tayo dyan. So this is part of our rear view mirror. Tapos ito yung ating tailgate by the way. Yung ilaw natin o yung ating tail light, all LED, may Mitsubishi emblem, may reverse camera na rin, tapos may mga sensors tayo or yung ating tinatawag na 4-eyed sensors. Kick motion na rin pala ang ating tailgate, so bumubukas na siya. Silipin na rin natin yung trunk guys habang may pagkakataon pa. So, again, 5-seater tayo guys, pero kaya pa rin naman tayong bigyan ng maluwag na trunk dito. So, may mga compartments dito, yan, pwede mong paglagyan ng mga gamit. Tapos, meron din tayong cover na niro-roll lang kapag ayaw mong makita yung mga kinakarga mo. So, maluwag na cargo space. So, maganda guys. And, pag i-fold natin, one click lang siya. Nga pala guys, may memory function din yung ating tailgate. So, ibig sabihin, pwede mo siyang iset sa height ng tailgate mo base lang sa maaabot mo kapag sasara mo siya. Proceed naman tayo sa
interior specifications ng unit. So before we go in guys sa interior ng ating Outlander, so pakita ko lang sa inyo guys no, yung ating door side panel muna. So meron tayong mga paddings dito, leather, light gray. Tapos nandito yung controls para sa mga side mirror and even sa windows. Tapos may mga cup holders, small pockets. Nandito rin yung ating speaker na by the way guys ay Yamaha Dynamic Sound Premium. Lahat ng speakers natin guys. So pasilip ko lang din sa inyo guys bago ko upuan yung ating driver side, yung interior natin guys. So i-feel nyo lang how luxurious, how supreme yung ating unit. Ang ganda guys, di ba? So tara guys, pasukin natin yung loob ng ating Mitsubishi Outlander. So guys, welcome sa driver side or yung ating front row seats. So tignan naman natin yung makikita sa loob. So dito guys, sa ating driver side, yung ating steering wheel, 4-spoke na siya actually. Dito sa side na to guys, kung makikita ninyo, nandito pa rin yung controls natin sa multimedia controls natin. Tapos dito, aside from voice command, aside from the adaptive cruise control, nandito na rin yung ating forward collision mitigation. So, mas magandang safety feature. And aside from that guys, yung ating steering wheel dito, tilt with telescopic adjustment na siya. So, mas maganda para sa mga drivers na may preferred height ng kanilang steering wheel, tapos fully digital na meter cluster. Push start button tayo, so try natin i-on guys. One click. Yan. So kaka-turn on lang natin ng unit guys. So again, tulad ng sinabi ko, fully digital yung meter cluster mo dito. Tapos meron ka ring wide na SDA o yung ating smartphone link display audio. May Apple CarPlay na rin to and Android Auto. So mas madali na syempre for navigation. Tapos yung ating aircon, by the way guys, hindi to dual zone pero tri-zone siya. So mas maganda kasi mas may control na tayo sa aircon natin depending dun sa preference ng mga passengers. May mga charging sockets din tayo dito. Meron na rin tayong wireless charging. May 2 cup holders ka rin dyan. And yung ating very different na transmission. By the way, this one is called the transaxle transmission. And meron din tayong EV mode and gas mode kung anong mas necessaryong gamitin. Meron din tayong iba't ibang drive modes. May eco, normal, wet, gravel, snow, and mud. Tsaka powerful. Equipped na rin ng auto parking brake and brake auto hold. Very much supreme and luxurious na leather na armrest with console box na rin sa maluwag. And kung mapapansin niyo sa taas, dito naman tayo, meron tayong rear view mirror or yung ating smart rear view mirror. So, tignan nyo guys kung gaano kalinaw yung nare-register na video. Kung maalala nyo yung tinuturo ko dun sa likod kanina, ito yun guys. Grabe yung linaw, parang CCTV. Pero reminder lang guys, yung ating smart rear view mirror, hindi po yan nagre-record. That's for additional safety lang. So again guys, huwag kayong malilito. Ito naman guys, ang isa pang unique feature niya, meron tayo ditong tinatawag na sunroof. So isang pindot, kung mapapansin niyo sa likod guys, nagbukas na yung shade niya. Pwede rin natin buksan yung glass. Ayun. Diba guys? So, perfect kung ikaw ay naglo-long drive sa nature trippings mo, mas maganda siya. So, close na natin yung ating sunroof. So, pareha sa Destinator no, may shade at may glass. Nabubuksan din siya. Meron din tayong mga sunshade visors, magkabila ang side na parehas may salamin. So, dagdag ano rin yan guys aesthetic. So, proceed naman tayo dun sa ating second row. So guys, pasukin natin yung ating second row. Ayan. So guys, kung mapapansin nyo, napaka-spacious ng aking legroom dito and yung height, yung headroom natin maluwag talaga. So meron din tayong mga separate lights dito sa second row. And yung ating aircon guys, ito, may sarili tayong mode kung paano natin gustong i-set yung aircon natin or kung anong preferred temperature ng mga passenger sa second row.
Tapos, consistent tayo guys sa ating leather seat, light gray, sa ating second row, meron pa rin tayo niyan guys. And, hindi ko nabanggit kanina guys, yung ating mga seats sa unahan, 8-way power adjust tayo. May ISOFIX tayo guys, para dun sa mga maglalagay ng mga baby seat. For added safety feature din yan. Meron din tayong mga charging sockets dito. Tapos guys, ito, kung wala namang uupo sa gitna, pwede mo siyang ibaba as cup holder. So by the way guys, no, since EV siya, pwede kang bigyan nito, pag pure EV range, pwede kang bigyan up to 100 kilometers na range. Pero pagka combined driving naman, EV and gas, so 1,000 kilometers. So talagang hindi kayo mapapahiya sa ating Mitsubishi Outlander. So aside guys sa mga nabanggit kong safety features, meron din itong anti-lock braking system, active stability control, hill start assist at napakarami pang iba. Kung gusto mong malaman ng full details ng unit na to, please visit the Mitsubishi website for the unit catalog. By the way guys, pag-usapan naman natin yung SRP ng unit na to. So this one has a suggested retail price of 2,848,000 pesos. Pero nagbibigay tayo ng discount syempre for the introductory price starting August 20 up to September 30, 2026. Ang presyo na lang ito ay 2,749,000 pesos. Syempre inclusive pa rin ng ating mga standard freebies. So kung interesado ka at isa kang OFW, locally employed, business owner, at interested ka rin sa iba pang Mitsubishi units natin, hindi lang sa Outlander, nandyan lang ang aking contact number sa taas ng screen. Usap tayo.